Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support podcast! Welcome back mga pare-goy! Kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo pare, welcome kayo sa community natin. Wala kang kailangan gawin pare, sobrang dali ng kailangan mong gawin. Mag-subscribe ka lang pare, magbabago na yung buhay mo. Or gusto mong lubos-lubosin yung suporta, maging member ka ng channel natin. Maging part ka ng 183 members natin. Pinabukasan mo, Herb eh. Diba? Shoutout sa mga members natin. Yan. Thank you sa walang sawang suporta. At yung suporta pare, hindi lang dito sa YouTube nangyayari. Pumupunta rin sila sa Facebook. Uy. Nakikipag-away din sila. Yan nga. Uy. Thank you. Yung mga panahon na binabakbakan ako ng mga haters, may mga nag-message siya, pinapakita nila, ito, pinagtanggol ka to. Nice. Makakita nila eh. Tapos, merong ibang mga naghahanap na ng sizes ng itong anti-support merch. Kasi sabi sa inyo, bumili agad kayo eh. Naubusan na tuloy kayo. Ubusan ng size. Meron pa tayong large. Pero ibang size na ubus na kasi ayaw nyo kumuha agad. Bili kayo pare, maganda yung quality niyan. Sobrang sarap gamitin sa pag-gym, pag-boxing, pambahay, gusto mo na malupit ka sa bahay mo, okay yan. Suotin. Abangan nyo yung susunod na plano namin sa t-shirt pagbalik ni Ching. Galing Australia. Yan. I-announce talaga. So, Mag-research ako sa Australia kung anong magandang design. parang malalaglag. Wait nga. Teka lang nga. Ayusin lang natin yung Technical difficulties tayo mga pare. Siyempre live tayo. Wala tayong tauhan. Tayo lang tatrabaho dito. 2026 na DIY pa rin. Ganun talaga eh. Okay, go. So yun. So, isa daw, General ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Mga kabataan, ingatan niyo pera niyo. Josh on point pare ko sa lahat ng social media. Again, sports. Importante yan sa buhay ng isang tao. No? Marami kang matututunan dyan. Instead of simping, instead of maghanap ng mali sa ibang tao, mag-sports ka na lang. Nangya ka. Feeling ko gumagalaw talaga. Tingin. Parang nga. Sige, tuloy lang kayo. Habang inaayos, 8 assets sa lahat ng social media accounts. 3PM Gang sa TikTok at sa Shopee. Shoutout kay Jerome Barredo ng Hero News Art na may 800,000 followers dyan sa Facebook. dami, Bukod sa umorder siya ng anti-support na shirt ay nagpadala pa ng pangkape. Uy, thank you Iba ka. Thank you. Magpadala ka lang ng pangkape tuwing gusto mo. Walang problema yan. Hindi, actually, yun nga nire-recommend natin eh. Nagpadala na lang kayo kasi nga nakakahiya. Padala na kayo. Nahiya kami eh. Ito si Devon Bolivar, shoutout sa'yo. Kaso nga lang, tatanong pa, Boss Diyos, kailan ako magpapadala ng pangkape? Puta, padala mo na lang. Pare, alam mo naman na yung padala mo. Nahiya ako eh. Shy tayo sa ganyan. Iya ako eh. Hiya ako, pre. Pero yun na nga. Wala problema. Padala nyo lang. Walang issue sa amin yun. Ipadala nyo lang ng ipadala. Ito naman yun. Lagi naman yun. May evidence, pre. Yan. Yung kape, lagi naman. Araw-araw kami nagkakape dyan. Panggala. Naisip ko lang, kung mabibigyan kayo ng 50 million. Sige, 50 million. Wow! 50 million, bibigyan kayo 50 million. Parang that's equivalent $1 million. Diba? Parang late pa rin. Sa dollar, no? Sa dollar rin. Pero yun nga, kung bibigyan kayo ng 50 million pesos para lisanin tong Pilipinas at doon natitira for good. Sa bansa na yon. Sa bansa na yon, tatanggapin nyo ba? Tatanggapin ko. Bilis na sagot mo. Pero sa North Korea. Utang hindi na. Walang mangyayari doon, pre. Walang pagpupuntahan yung pera na yun. Aanin mo yun. Bakit? Mabubulok yun doon, pre. Gawin mo na lang coloring book yung papel, pre. Walang kuhenta yun. Lumabas si Kim Jong-un, no, bumahing ka lang. No? Yung utang ko na, patay ka na. Sayang, no? 50 million pero bansang gusto mo. Pamili ka sa bansang gusto mo. Hindi At lang anong Pilipinas. gagawin ko doon? Hindi lang pwede Pilipinas. So, anong gagawin mo doon? Ikaw muna. Ako, tatanggapin ko. Kasi, Sabi mo, hindi ka na babalik sa Pinas, ha?
Hindi na. Bawal na. Dadalaw na lang ako. Di, bawal na nga eh. O sige. Bawal Yun na? ang kondisyon, tol. O sige, okay lang. Pero kasama pamilya mo. Hindi na. Pero, actually, ako ang panghihinayangan ko, yung community na buo natin, yan, panghihinayangan ko yan, yung community na buo. Pero yung ibang part, kasi halimbawa, itong mga politiko na binoto natin, di ba yung pag-alis nilang ganyan, merong issue, umalis, hindi mahagilap, somewhat related yan dyan, ah. Huwag kayo umalis. Buti may issue dito, eh. Ayusin natin to. Di ba, kayo nga, ginagawa nyo yan, eh. Ako pa kayang regular na mamamayan na wala namang ganyang... Anong ginagawa namin? Yung mga politiko! Kasi nakikinig. Ang tinutukoy niya, politikong tumatakas sa... Oo. Akala ko kami. Anong ginawa ko? So, yun nga, yung mga politiko ka, ganun eh. Ako pa kaya na, masasabi ko na, mabuti naman ang inambag ko dito sa Pilipinas, di ba? Okay. Alis na ako dito. Bahala kayo. Sang bansa ka pupunta? Tingin mo. Biglan doon na, Good question. hindi ko pa napag-isipan yung kung saan bansa. Oo ngayon, pag-isipan mo ngayon. Ano ba sa tingin mong bansa yung sa tingin mo pasok sa values mo? Maganda yung weather, yan. Number one. Huwag na papasok agad sa'yo. Yan. Pag sinabing... Actually, nung sinabi mong una, syempre, yung mga natapakan ko na. Nananapak. Maaring mali pa ako Maaring mali pa ako kasi first impression lang naman to. Pero Taiwan. Oo. Kasi maayos eh. Yun nga lang, 50-50 kayo. Baka girahin na kayo ng China. Kinukuha ng China ngayon. Kinukuha ng China yun. Bakit? Ang Pinas ba hindi ba ganun? Pero mas mauna sila, pre. Mas mainit dun. Mas mauna sila. Hindi mangyayari yan. Hindi. Masyadong malaking gulo yun para mangyari. Hindi. Hindi. Ayaw yung pabayaan ng US no? Oo. Ikaw, Josh. Pero bakit? Di pa natin nadidigdig yung sagot niya. Bakit sa tingin mo nung nakita mo sa Taiwan? Si Thundercock. Hindi kasi tama ba ako? First world sila. I think so. Or second world. Basta definitely hindi sila third world yan. Kasi which is nakita ko naman yung kaayusan. Kasi ano ba pangalan tong lugar na pinuntahan namin doon? Basta hindi ko kasi tinatandaan eh. Yung parang... Taiwan is highly developed, advanced economy with high living standards. Make it a first world country. Diba? In modern everyday language. Kasi actually, nung pinuntahan namin yung parang street food, area nila doon, ang ayos pa rin, ang sarap Ayos pa rin. Ang linis pa rin, no? Ayos, Dito, mag-street food, ka. Pero na-appreciate ko rin naman yun dito. Pero doon, mas na-appreciate ko. Kumbaga parang Instagrammable ka pa rin kahit street food ka doon. Tapos anong gagawin mo? Kunyari, yun yung gusto mo Taiwan, yung ano nila. Anong gagawin mo sa 40 million mo doon? Tingin mo? Ganun pa rin. Yung everyday na life ko, palalakihin ko pa rin yan. Nagano'n talaga sa akin pa rin. Pag nakahawa ko ng pera, hindi ko talaga iniisip na consume lang. Gusto ko palulubuhin ko palalo eh. So, ganun. Ako, gagawin ko, 50 million. May 50 million na ako. Sa Taiwan ko, lalong pagbubutihin yung combat skills. Papalakas pa rin ako ng katawan. Tapos, isip pa rin ng negosyo. Ganun pa rin. Communicate pa rin sa community natin. Sorry guys nandito na ako sa Taiwan. Hindi ko alam. Punta na lang kayo dito. Kita na lang tayo dito. Ganun na lang mangyayari doon. Pero ganda na aliwalasan talaga ako doon nung nagpunta kami doon. Hindi, maganda. Pwede pa rin naman ma-communicate mo yung mga nabuo natin communities through internet pa naman. Kaya naman yun. Alam mo, ito pa pre kung mag-virtue signal ka lang naman, talagang andaling sabihin na, tangay na iwanan mo yung Pilipinas. Pero ngayon, ako totoo sa puso, kung halimbawa, ikaw yung 50 million vision ka, wala akong maramdaman na, ina nito ni Joshua, iniiwanan tayo din sa Pilipinas, gago talaga yon. Wala. Kayo ba? Makakaramdam ba kayo ng ganun? Hindi. Wala naman. Wala akong makitang dahilan. Wala akong dahilan sa akin na pag meron taong nibigyan ng 50 million at sinabi niyang aalis siya sa Pilipinas. Actually, normal lang ang ginagawa ng mga, di ba? Ay, may kaibigan nga ako. May kaibigan ako. Nakakaalis lang last year. Siya yung pinakahuling na iwan pero lahat sila nag-migrate na sa Amerika.
Puro best wishes naman maririnig mo. Wow. Best Sabi nga wishes. nila kung gusto mo makita kung gaano kadumi yung o kabulok ang bansa natin, lumabas ka ng bansa Oo, pre. Tikman mo yung first world. Nakakalungkot nga naman talaga kasi yung mga nagbuwis daw ng buhay para dito sa bansa. Pero wala lumalabas sa ngayon hindi ko pa business sa ngayon yun Pero kung halimbawa, ganito na lang, ito magpapapigil sa akin. Kung pag dumating yung 50 million, tapos nararamdaman ko na, which is, parang suntok sa buwan nararamdaman ko na ang laki na ng responsibilidad ko sa mga Pilipino, hindi ako alis. Kung alam ko na may impact talaga ako, monetarily, actually, yun na nga, wala rin silbi sa iyo 50 million Kung ikaw yung taong may impact talaga sa Pilipinas para wag iwanan yung Pilipinas, malamang hindi talaga magmamatter yung 50 million sa'yo. Napaka-martyr ka. Kasi ako nga nung una, related nga dyan yung sagot ko Related dyan yung sagot ko. Akala ko yung challenge is, bibigyan ka ng 450 million pesos, hindi ka aalis ng Pilipinas, papayag ka. Ako, papayag ako, pre. Payag din ako doon. Oo. Wala nang reason para mag-ibang bansa. Tama ka rin naman doon. Dito ko na i-invest yung Kasi pera. kaso ang ang consequences dapat is bawal ka nang pumunta ng Pilipinas. Kapag nga parang ko na nga ipo for good ka tapos sinel mo yung sarili mo. Sarili mo. Pero yun, gusto ko linawin sa inyo, pag nangyari sa akin yun, seryoso, Ang mahalaga na lang sana ang ipanghihinayang ko lang talaga, yung community ng anti-support. Yun na talaga. Kasi syempre, obviously, wala sa Taiwan yung mga yun. Though, makapag-communicate naman, Internet naman may internet. Ay naman. No? Pero sa akin talaga, totoo to, pre, Yun na lang, sila na lang ang mahalaga sa akin, pre. The rest, alis na. Kayo, makakapunta naman kayo doon sa Taiwan. Oo. Dalawin nyo na lang ako doon, Ako kung kasama naman yung pamilya doon sa pwede ko bitbitin 50 million, alisin ko lahat ng pamilya ko dito sa Pilipinas. Hindi dahil galit ako sa Pilipinas Tama yung sinabi ni Alex Calleja Ano sabi niya? Hindi naman tayo galit sa Pilipinas At kung ikaw, mahirap buhay mo dito, nahirapan ka, huwag kang magreklamo sa Pilipinas. Huwag kang magalit sa Pilipinas. Wala naman kasing kasalanan yung Pilipinas sa atin Yan lupang tinitirikan natin, itong bansang tinitirikan natin, sobrang blessed nga natin Ang may kasalanan dito mga nakaupo Yeah. Mga tao ang demonyo dito, hindi naman yung Pilipinas. Ito, ang ganda Kaya ng Pilipinas. Kaya nga nakukupalan din ako sa mga nagsusunog ng flag ng Pilipinas. Ba't nagagalit ka sa Pilipinas? Gago, no? Sinusunog mo yung flag ng Pilipinas. Hindi naman yun ang demonyo dito, pre. Yung mga korakot, di ba? Sila ang dapat mong sunugin. Sila ang dapat mong awayin. Kasi ang Pilipinas, wala namang ginawang masama sa atin ng Pilipinas. Binibless nga tayo ng lupaan ng Pilipinas. Binahalang natin dahil sa katangahan natin Pero tutusin, apaka-bless natin sa lahat ng resources dito. Diba? Ang daming mga puno na dito mo lang matatagpuan. Ang daming mga prutas na dito lang din namumunga. Diba? Sobrang ganda ng tropical country na weather natin. Totoo, pre. Kaya nga, yung phrase mo kanina, no? Narinig ko na rin yan dati na ma-appreciate mo yung tawag dito, madalaman mo yung downside ng Pilipinas pag nag-ibang bansa ka. On the other hand naman, ako na-appreciate ko yung meron dito pagka nag-ibang bansa ako Kahit ang ganda nung Japan, ang ganda nung Thailand, o maganda yung experience ko doon. Iba pa rin pre pag Pilipinas. Teka lang Iba pa rin. Sorry kakad kita. Alam mo, pag ang tao somewhat introvert, iiwanan mo talaga yung bansa mo. Kaya mo nga magkulong sa kwarto mo Iwanan pa kaya yung bansa? Di mo kaya tuloy. So, Ha? Hindi man ako introvert, pero kaya ko rin iwanan I mean, Yun nga, hindi. Para sa mga taong introvert nga, mas easy sa kanila. para sa akin, bagay. takin na mo introvert ka, wag ka magsisinungaling na hindi mo iiwanan ng Pilipinas. Oo, kasi di ka nga nagre-rely sa ibang tao. Hindi ka nga lumalabas sa kwarto mo, gago. Parang nakadetach ka na rin sa Pilipinas nun Bagay, may punto. So, yung culture natin, pre, more on extroverted talaga yung culture ng Pilipinas. Kaya masayahin. Fiesta. Di ba, puro occasion na gatherings So, pag... Kaya hindi nga ako naniniwalang introvert ng Pilipino. Hindi ako naniniwala May ugali ka lang, I would say, na pamisa-misa trip mo mag-isa. Pero na technically sasabihin ko introvert ka as a person. Kasi may friends ka pa rin I mean,
The true meaning of introvert, talagang totaling, tangina nyo. Fuck. Fuck all. Parang ganun. Siguro may side ka lang, may blood ka lang na, may sarili kang utak na, pagod ako sa inyo muna. Tangina nyo. Parang dito muna ako. So going back, 50 million, saan Anong bansa ka, bansa Josh? Wala mo pa sinasabi bansa Oh, ka? hindi ako bansa ako pre, pangarap ko talagang dito tumira pre sa Switzerland, bro. Ay, putang ganda nun. Yun ang gusto ko talaga. Nakita nyo ba yun sa Swiss? Yung mga Swiss mountain doon, pre, kung gaano siya ka-majestic tignan. Parang The Hobbit. Oo, di ba? Pero, makatuloy na, sorry. Hmm. Kasi si Jack tropa natin sa Svalbard. Putik, ang ganda rin ah. Ganda doon, pre. Ang ganda. Malapit ba yun dun? I don't think so. Parang ano siya, Scotland ata yun, Svalbard. Hindi ko sure, ah. Basta Norway. Oo. Pero Parang maganda. magkakamukha yan. Norway, Oo, di ba? Scotland, Switzerland. Pero parang Switzerland pinakamaganda sa New Switzerland, Zealand. pre. Yan, New Zealand. New Zealand tumatak sa akin, yung parang maraming baka. Parang puro siya, ang tawag dito, landscape, puro siya landscape. Isang bahay, susunod na bahay, baka 10 kilometers Yan. na. Tapos mas marami yung sheep and cows kesa tao. Kasi yung tao 2 million lang eh. Parang sheep and cows 4 million eh. Dami, no? Pero doon naman sila kasi yung business nila. Pero anyway, yun nga sa Switzerland. Kasi nakita ko yung isang vlog doon, pre. Ang ganda nung para siyang farm ang settings niya. Tapos napapalibutan kayo ng mga mountains na Alps ang tawag nila doon. Mga Alps mountain na may mga snow sa taas. Tapos yung perspective nung vlog niya, pre, nandito siya sa gitna ng farm. Tapos siya titignan niya yung palibot, ginaganon niya. Sabi ko, tangina, ang ganda rito. Green yung grass. Napapalibutan kayo ng, ito mountain, ang ganda talaga nun, pre. Mountain, pak. Nasa loob kayo ng mountain, tapos river din, tapos may mga falls din kayo doon. Na parang paradise, pre. Parang heaven. Parang heaven. Tapos yung klima, hindi mainit. hindi mainit. So happy ka makakatakbo, tapos ang saya, hindi ka nagmamantika. Hindi nagmamantika. Sarap, tapos pwede ka humiga sa grass. The fuck? Oo, Tapos may sabi grizzly bear. Oo, kung bibigyan mo ako ng... Tangin na 50-50 kayo, no? Wala kang peace, gagi. May polar bear, putang ina, what the fuck? Pero yung bigyan mo ko ng 50 million, bibili ako ng maliit na farmhouse dyan. Kasama ko yung misis ko. Doon na kami magkakaanak. Meron akong sheep, cows, may isang aso na magiging shepherd ko. Tapos bibili ako ng tractor para sa farm ko. Tapos isang motor, isang kotse. Yan yung sa Okay libro na ng Alchemist eh. Inikot niya yung buong mundo dahil di siya masaya dun sa farm. Yung ending bandang uli, dami yung tinravel, dami yung nakilala. The true meaning ng parang kasiyahan talaga nandun sa farm. Full Metal Alchemist? Hindi, Alchemist na libro. Alchemy. Parang inikot-ikot niya yung buong mundo dahil hinahanap niya yung happiness. Saan ba talaga ang totoong happiness? Doon niya natagpuan. Yung treasure na hinahanap niya, yung happiness na hinahanap niya, nandun sa farm niya. Actually, pare, sobrang ang ganda talaga. Kasi mahilig ako manood ng mga vlog, yan yung pampatulog ko minsan. Mga lifestyle vlog, tapos farm. Yan. Parang parang ASMR siya sa akin, pre. Nare-relax ako. And dito ko na-conclude, ang sarap maging farmer kung maganda yung weather, pre. Oo. Di ba? Oo naman. Ang sarap maging farmer. Dito talagang hirap kasi ulan at saka init. Hindi, Naputik pa. ako, ipagtatanggol ko yung ganyan sa Pilipinas pagdating dyan. No, Kung dito, magkakaroon ka ng farm na space, masarap din naman. Kasi yung init, Pero mas masarap sa ibang bansa kasi nga malamig. Pero pag sa ibang bansa, halimbawa New Zealand na vibe, ayoko ng halimbawa, kasama ko naman family ko. Pero halimbawa, siyam lang kami, members of the family. Malulungkot pa rin ako nun. Gusto ko 20 members of the family or 30. Yung ganong style ng New Zealand, alam ko malulungkot at malulungkot ako. Okay Malungkot kayo. yun. Oh, hindi maaraw, ganon. Gago gloomy, pag malungkot ka na, gloomy yun. Gets yun. Ayoko na din. Tapos pag malamig, mas nakakalungkot. Gets. Ang layo pa ng susunod na bahay. Hindi kaya dito sa squatter, kaya masayahin yung squatter. Gusto naman tol, pag yosi mo lang, ay tol, yosi, may yosi ka dyan. Ito tol, Konting usap-usap. oh, ito tol, mas ngitian talaga eh. Pero sabihin ko sa inyo, natutunan ko sa buhay, ako, para sa akin, ang pinakamadaling source of happiness talaga, tao rin, pare. Ako para sa akin, wala sa lugar, wala sa pera. Makisocialize ka. Oo, tao talaga, yun talaga na-realize ko. Kasi alam mo, ganito nangyayari sa tao eh.
Halimbawa ikaw, sa araw na malungkot ka, hindi naman pag malungkot ba ako, malungkot ka rin. Hindi naman ganun ang case eh. Kaya nga, ito rin pala, kung malungkutin yung taong yun, wag mo ka talagang kaibiganin niya kasi madadamay ka lang. So kung masiyahin tong kaibigan mo, malungkot ka ngayon, madadamay ka nung saya niya eh. Eh bakit yung mga nade-depress pre, madalas yung mga last video nila, masaya daw, nakangiti daw. Ano yun eh, ibang topic yan, pero naliligo ko pre, nagkaroon ako ng sagot dyan. Sige, go. Laging, di ba, laging ito ang last message or laging napansin ng mga tao or laging description sa mga nag-self-delete. Masayahin siya, lagi niya kaming pinapasaya. That's the point eh. Ang mga nagliligwak pre, mga people pleaser eh. Oo. Di ba? People pleaser. People pleaser kasi na mahina. Mahina. Mali nga yun eh. Di ba, hindi nga natin pinopromote yung people pleaser. I-please mo yung sarili mo muna. Yeah. Importante yun. Mag-gym ka, manood ka ng sine mag-isa. Enjoy. Yan. Bihisa mo sarili mo. Mag-isa. Putang ina sa. Magramin ka mag-isa, bihisa mo sarili mo. Di ba pre, tama Big ba? bike ka Di ba? Next year, abangan nyo ako Yan na. 1 million follower this year. Oo. Next year, abangan nyo Big Bike. Yan na. Nagbitaw na. Sureball yan, boy. Sureball yan, boy. Sarap naman ang buhay ng SADAO. Let's go. Yeah. Thank you. Sureball yan, boy. Pipinahan ko kayo lahat dyan. Makulit kayo Tatlo kami, kolokoy. Gagong forma nun, pre. Guguhitan namin kayong tatlo, tanginan nyo Yung tayo. vlog, ang video, naisip ko tuloy yung video, di ba? NLEX tayo, tatlo muna. Biglang nandun na sa likod, sa habol sa likod si Soprado Moto. Puta, apat. Sarap. Apat na kamote. Without Huwag you. naman, Huwag yung gago. ganyan, pre. Huwag yung ganyan. Sa amin eh! Ipapal walker mo kami. Sa amin eh! Gago ka. Huwag yung ganyan, boy. Puta. Pinupal walker kami. Gago. May message Sabi yung ganun naman eh. Kasi on the other side na siya, pre. Ay, gago, may nag-meme nyo, nakita nyo? Yung mag-iwalay din na ganyan. Madami Ay, marami na pala. Hindi, yung isa nakakatawa eh. Si, ano siya, masamang na nga yun. Sige na. Yun, gago. Ano yun eh. May message kayo, may underline crossroads yun eh. See you at the crossroads. Hindi papatayin mo kami, magmamotor lang tayo. Sin, pag nagka 50 million pesos ka, iiwanan mo Pilipinas, bawal ka na bumalik sa Pilipinas, tatanggapin mo. Oo, And Switzerland titira ka? number 1. Yun ang laging nasa, may sasabi pagka, Japan, hindi. Pre, nakapunta na ako ng Japan, hindi pa rin. Switzerland. Ako din! Switzerland. Agree ako sa'yo. Sige, O Switzerland. yun, doon ka sa doon ka kabilang bayan. Doon ka, Oo. ako alpha male dito, doon ka sa kabilang bayan. Hindi, siyempre magkaiba tayo ng universe, halimbawa. Oo. Diba? Okay, Iba yung realm mo. isa lang Switzerland eh. Ibang universe nga raw eh. Ibang universe okay, nga ng okay. to. Multiverse pala, Multiverse multiverse. to. Okay. Earth 606 ako. Yun Ganyan. okay. So, o Switzerland or New Zealand para sa akin. Parang pasok pa rin. same sila ng server. Vibe eh, no? O, wala na ako sa PH server. Matang ina. Wait, mabilis ang internet nila doon. Actually, kahit nga hindi buong relatives ko, kahit nga family ko lang na nakreate ko, my wife and my kids, dalawa, let's say, okay na. Kasi may PS5, may farm ako eh. Kagawag PlayStation 5 lang ako, pre. Tapos na yun, pre. Tangin na. Kingdom Deliverance. Mga kapatid ko, huwag na kayo magtrabaho dito na tayo. Pero hindi pre. Tapos panay exercise. Ay, sarap ng hangin dun, Tapos pre. mag-big bike ako doon, maluwag. Kasi, Yung running high mo dun, pre, sagad. Ang sarap Diba? ng hangin dun. Eh, boy. magkaka-friends naman ako doon. May Pinoy doon eh. Baka mabait naman ako, pare. hindi, pero yung sa PS, babasagin ko pa rin kayo talaga doon. Kasi inisip ko rin dati na ganyan lang yung gagawin ko eh. Tapos sinubukan ko yan. Siyempre, 5 years ka ako mag-isa sa Cebu, di ba? Binild ko yung ganyan. Yung computer ko, pwede maglaro ng PS games doon. So, ginawa ko, wala pre, hindi ko gusto. Iniwanan ko rin, tinigil Hindi ko ka rin. naman kasi mag-gamer talaga, pre. Simula bata pa tayo, hindi Dahil mo talaga. sinabi. Tapos babasagin ka. Hindi ka naman kasi ganyan. Alam mo, pinaka-nilaro niya lang yung yung COC at saka yung Clash of Clans. Kagi, may PS din ako Saka dati. yung Axie. Hindi, ang point niya Ito, kasi. hindi ko alam na hindi ko nilaro. Yung NFL Street, putang ina, lupit to ng forma no. Nung spin move na, yung ano. Kumbaga ano kasi ni Josh, hindi ka totally naging hardcore na. Hindi siya naging hardcore eh. To the point na nantsatsyaga ka ng game ng ilang oras. Hindi, nagtyaga ako ng game pare, second year college. Second year college,
magkaaway kami. Inaaway ko yung jowa ko that time. So, sa panahon na magkaaway kami, PS lang ng PS, fight night, boxing, ganun lang pinagagawa ko. Gago, ano siya, casual game siya. Hindi siya yung role-playing na Hindi ano. talaga ako hindi talaga ako nag-RPG. Yun. Okay, iba. Kasi Hindi pag ako matyaga ka sa RPG, para sa akin yun, pag Yun ang gamer yung ka talaga. hardcore gamer talaga. Gamer ka rin, kasi lalaki ka, likas yan eh. Pero yung masasabi mong hardcore talaga, nasa mga RPG talaga. RPG, mga role-playing, yung mga mag-isa ka, ganun. Yung tipong Adventure, ganun. Venture, natapos mo na yung game. Minsan babalikan mo pa, mantitrip ka lang. Oo. Ayun, mga ganun. Di ka nagsasawa. Sa Redemption, magagawa mo yun sa Red Dead, di ba? Oh, yan. Oh, Yung Red Dead. tapos mo na, papasok ka na lang ulit para man-trip ka na lang, di ba? Yun pre, ano yan, minimum pre, para mag-enjoy ka sa isang RPG. At least 5 hours naglalaro ka. Di mo mamalayan. Hindi mo mamalayan tang ina. Chichirya ka, may inihigop kang kung ano man dyan. Oo, pre. Ako, na-experience ko yan pag may bago akong laro. Like for example, yung may work pa ako nun, di ba? Lumabas yung Wukong. Ay na, nag-leave ako 3 days. File ako leave, hindi dahil magbe-vacation ako. Dahil maglalaro ako 3 days. Para lang di ka mabitin, di ba? Oo, pre. Tangina. So, ayun, tingin ko mabibisi naman tayo dun sa farm. Pero again, tinanggap natin yung pera na yon hindi para kamuhian yung Pilipinas. Well, ulitin ko hindi ako galit sa Pilipinas. Ako rin. Galit ako sa pagpapatakbo nila dito. Kasi nakakasuka na talagang isipin kung paano nila pinapatakbo. Number one, ang laki ng tax natin. Aside from tax, nauwi mo na yung pera mo, iva-VAT pa yan. Value added tax. Tangina, may tax pa on top of your earnings. Pag-usapan natin yung last time. Putang ina, grabe. Bago mapunta sa'yo yung sweldo mo, nataksa na yun. Mataksan pa, tas tataksan pa ulit pag nasa kamay mo na. Kada gastos. Tapos yung bibili mo pagkain, may VAT na naman yun. May tax na naman, may VAT na naman yun. Ganun ka patong-patong. Walang problema doon. Walang problema doon, may tax. Oo naman. Eh, hindi mo alam saan napupunta. Yung service naman, wala. Let's say, Canada ba yun? Basta sa mga first world country, tataas din ng tax, usually. 50%. May nakita pa nga akong payslip ng isang Canadian ba yun? Correct me if I'm wrong pero ganito kataas yung tax. Sahod siya ng 170K. Okay. Tapos ang tax niya is 50%. 50. Parang ang sa 170K, mauuwi na lang niya per month is parang 90K or 80K. Ganon something lang. Pero covered lahat Oo. Medical bills niya, lahat. Covered nung government niya kung ano man mangyari sa kanya. Lahat yun. Tapos free lahat. Pati mga school, pati mga ganito ganyan free. Halos free lahat. Parang pati nga kuryente, kulang na gawin free. Kalimutan ko anong country, pero ang laki ng tax. Pero aside from that, pagkaltas nun, ang gaan ng lahat. Oh, which ano ngayon, justified yung tax. Oo. Kasi hindi ang hirap i-justify. Katulad nun, Totoo. nakapanood lang natin, di ba? Katulad nun, nakapanood natin video kanina. Kung gaano sila kalubog dun sa bus, di ba? Nandun na sa loob, nakataas na yung mga paa nila. Pero yung mga yun, lahat yung empleyado. Ano na ngayon? 18. So, kakakuha lang ng tax sa kanila nung 3 days ago. Pero tignan mo yung nakukuha nila. Nakagtaas yung paa nila, pinapasok ng baha yung bus nila. That's the point eh. Di ba? Parang, after mo magbayad ng tax, hindi mo naman nararamdaman yung Kaya nga, tax. nakakasuka na kasi 90s pa problema yan eh. Yung baha na yan pare, 90s pa problema 90s yan. pa yan, pre. Early 2000s pa yan. 30 years na nakalipas, 40 years na nakalipas, wala pa rin engineering na ginagawa sa kalsada para maayos. Bata pa ako, nababalitaan ko na yun. Diba? Noon pa binabaha ang Pilipinas, pukinang ina, 40 years na halos binabaha yan. Di wala man lang isang presidente na nakatuldok Oo. para matapos na yung baha na yan. Kasi ang dami nasisirang milyones. Oo. Negosyo nagsasara. Yung mga sasakyan bumibigay. Ang daming milyon na nasisira sa flood. Taon-taon yan eh. Taon-taon. Every year yan lulubog tayo. Hindi naman yan every 5 years, every 10 years. Putang ina, every year yan. Ano tawag dito? Dito mo makikita na wala eh. Wala talagang, makukonclude mo no, wala talagang pag-asa yung Pilipinas. So far, sinasabi ko so far. Kasi yung ulan, natural disaster yan dito sa Pilipinas. So dapat pagka natural, may solusyon na kagad. Diba? Umpisa pa lang nabuo yung Philippine government, dapat nabuo kagad yung solusyon dyan. Kasi lagi nga nangyayari. Diba? Taon-taon. Oo, taon-taon. Bakit parang bulag ka na, wala. Bukas okay yan. Okay yan. Actually, bigla ako naisip, mamamayan ka, di ba?
pag ang isang bansa naka-experience sa city, naka-experience ng pangalawang major flood, iwanan na yan. Iwanan na yung bansa na yan. Oo, kasi, Mas hardcore yun ah. Hindi, pare, Pero may punto. natawa ako kasi kala ko, yung bansa na yan, sa hirap. Kala ko bigla niyang ipapasok eh. Lululong sa hirap. Kumakapit sa... Chismis. Paboritong quotes, man. Hindi ka, sobra naman kung bansa agad. Di ba nalululong sa flood yung isang city? O, lipat na ng city lahat. Kaso mahirap gawin, ang daming building nakatayo. Oh, Ang hindi. negosyo. Ako kaya ayun ang inano ko, kung halimbawa, yung sentro, yung kapital ng isang bansa, sa pangalawang flood. Kasi panggagago ng malinaw yun na hindi inayos. Hindi napuntahan ng pondo. Yeah. Totoo. Hindi, wala. Pangalawang lang, iwan na talaga. Kasi naman pag umupo ang isang presidente dito, ang project na ipagagawa, putang ina pagkalayo-layo, hindi masilip ng tao, para hindi nakikita. Tulay sa pukinanginang wala naman dumadaan na lugar. Ganon sila mag-isip eh. Papagawang project dun sa pinakadulon-dulon na hindi nasisilip ng tao para hindi makita yung kapalpakan. Ayaw unahin city. Unahin mo yung metro. Unahin mo yung heart of Philippines. Yung metro talaga. nandito yung kapirahan eh. Ito yung gumagawa ng malaking pera. Ito yung tanggalan mo ng flood. Tanggalan mo ng problema sa ganyan. Isa pang kabubuhan iniisip ko sa Pilipinas, pre. Ang dami mong pwedeng gawing sentro ng bansa. Puta yung pagkakipot-kipot pa, yung Maynila. I mean, ang laki ng ulo ng Luzon, norte yan. 'Di ba ganyan? Ganito yung style ng Luzon eh. Pang skipot na sa Maynila. Tapos south. 'Di ba ganun ang itsura ng Luzon? Puta, doon pa talaga ginawa yung sentro sa pagkakipot-kipot na daming napapalibutan ng dagat. May history ba dyan, bro? Pwede ba nating marisus kung bakit Manila yung napili nilang capital? Meron yan. Alam ko noon pa kasi yung parang Tsaka before, ang laki pa nga ng Rizal before, sakop yan eh. Konti lang ang pagkakabukod-bukod dati, di ba? Tingnan, pakita ko sa inyo. Baka Lalawigan ng Rizal, laki. baka balang araw ang mangyayari niyan. Ang magiging kapital na ng Pilipinas, bandang Ilocos na. Visayas, Cebu. Hindi, Ilocos. Gusto nga nilang gawin yung Clark. Strategic daw. Here's the main reason. Strategic location. Manila sits on the eastern shore of Manila. One of the finest natural harbors in Asia. This made ideal location for trade, shipping, defense. Kasi madaling lapagan ng bangka dati. Kaya madaling bentahan. Yun na So yun. yun na nga. Kaya nga tayo sentro nga kaya nga Manila kasi nga nandyan yung kapirahan. Bakit nga hindi inaayos? Dapat nga Tama. priority. Yun nga kaya sa akin, pangalawang baka pa lang. Ano na yan, malinaw na corrupted. Corrupted. Hindi inaanuhan ng pera. Yung pera hindi dyan napupunta. Kaya lumayas ng Pilipinas. Kasi, alam mo yung paglayas ng Pilipinas, ano yan eh, reward talaga yan eh. Parang ang, ilang Pilipino by chance na lumayas sa Pilipinas at wag na bumalik. Dami na rin. Di ba? Hindi, pinagsikapan nila yun. Oo. Di ba? Pero kung bira-rewardan lang. Tingin ko nga, baka pag tinanong mo lahat ng Pilipino, 90% yan, umalis eh. Pag magkaroon ng opportunity, libre kang makakaalis dito, may bahay kang tutuluyan doon, may panimula ka pang pera, willing ka bang iwanan ng Pilipinas? Tingin ko 90% ng Pilipino yan. Pag tinanong mo ng ganyan, dilipad daw, walang abog-abog, bukas na, tara na. Nasusuka na sila dito, lalo na sa Hagonoy, Bulacan, shoutout. Laging baha, yung mga tricycle nila, tatangkad na, di ba? Grabe. Kakasok ang problema. Isa lang ang problema ng Pilipinas lagi, baha. Baha. Hanggat di nasusolusyonan yan, pre, wala. Hindi tayo aangat. Kasi yan ang pinaka-obvious eh. Pag hindi talaga nasusolusyonan yung obvious, kumbaga, mataba ka, parang ganun eh. Pag hindi mo nasolusyonan yung pagtaba mo, yan ang pinaka-obvious, bigat na yan sa mo, kumbaga tinik na yan sa lalamunan mo, hindi mo pa rin ginagawa ng paraan. What more pa kaya yung ibang issue? Parang ganyan eh, yung baha na yan obese ng Pilipinas yan. Ganun yan. Kaya hindi ko masisi yung mga doon na nagsisettle for good sa ibang bansa eh. Hindi ko sila masisi. Kasi pag nakikita ko yung mga buhay nila, ang sarap ng buhay nila doon, walang ka-problema. Bro mo, dito kahit may naipon ka na 5 million, pag nagkasakit ka, tapos ka. Confine mo lang ng 15 days sa isang magandang hospital dito, 500 na.
Baka isang milyon na nga eh. Nagiging problema nila doon, mga mamamayan natin sa ibang bansa, yung mga OFW na yan. Yung mga problema nila, kayang solusyonan eh. Kumbaga, kayang solusyonan. Yung baha kasi hindi mo naman masusolusyon bilang normal na tao ka eh. Ano gagawin mo doon? Di ba? Kailangan isang proyektong malaki siya. Oo eh. Yun ang pinagkaiba eh. Mga nagiging problema ng mga tao dito madalas kaya sumusuko na. Kasi hindi nila control. Hindi nila control yung sa mga ibang bansa kaya may laking mga problema at kahit papaano kayang solusyonan. Totoo. Tapos ang ganda pa ng healthcare nila sa ibang bansa, pre. Dito, palpak, tang-inang yan. Tapos, yun na nga, doon lang naman talaga sa baha. Kasi yung mga nagtatrabaho, napipigilan, ilang earning yun. Diba? Na ilang kaperahan yun nawala sa Pilipinas. Tingwa, trilyon nawawala dahil sa baha eh. Parang 3 days nang hindi makapasok yung mga employee. Kung mamamayang Pilipino ka na for the past 3 years, pinagdadaanan mo yung baha na ganyan, commuter ka, pinagdadaanan mo yung baha na yan. At risk ka na hindi na umabante sa buhay. Oo. Bakit? Parang affected ka, kumbaga domino effect. Kung ang Pilipinas hindi na aangat, hindi na siya aangat dahil sa hindi niya masolusyonan yung pinaka-basic which is yung baha, what more pa yung mamamayan? Kung yung Pilipinas nga hindi makaangat, lalo na yung civilian siguro na lagi din niyang na-experience yung baha. Di ba? Lalo siyang lulubog. Lalo Kawawa. na siyang lulubog. Kasi isipin mo, yung trabahong pinapasukan niya, hindi naman ganun kalaki yung sahod. Ngayon, tuwing mababaha siya, natatagan pa yung oras niya. Di ba? Totoo yan. Wala, ubus ka talaga. Hindi ka na makapag-isip ng pantakas mo sa trabaho na yun. Wala. Para makalis. No work, no pay pa minsan. Hindi ka makapasok. Paano yan? Di ba? Ito lang, nanood ako ng balita eh. Tinanong yung mga kababayan natin na nandun nakatira sa laging binabaha. So ano pong paghahanda ginagawa nyo rito pag umuulan? Lahat ng gamit nila mapa-rep, mapa-microwave, lahat ng nandun sa baba, inaakyat nila sa pangalawang, sa second floor nila. Pero mo ilang oras ang gugugulin mo nun. Di ba yung pagpaplano nun na dapat hindi mo naman talaga ginagawa, dapat wala naman talagang baha eh. Pero dahil kasama na yun sa pang-araw-araw nilang buhay, lalo ngayon na laging umuulan, hindi mo ngayon maiisip yung for the future, for the for the current. Di ba? Wala eh. Mas pipiliin ko pang magbenta ng gulay at karne sa palengke kaysa mag-commute sa ganyang sistema. Actually, no? Pera yun eh. Doon ka na lang. Utusan mo din yung magbubuhat eh. Ba, lumapag na yung gulay isda. May tagabuhat kayo, nakatayo ka lang eh. Nakatayo ka lang naman talaga actually. Oo, tapos ang tinda mo lang sa palengke, pare. Umaga to alas 10, stop. Alas 3 hanggang ilang oras lang. Tsaka, masaya magbenta. Ako masaya magbenta. Magiging tropa ka pa. Habang walang benta, nagchichismisa ngayon ng mga usap-kwentuhan ng mga kapwa nagtitinda. Tapos, yung nagbibenta, pwede mo rin kwentuhan. Actually, mas maganda nga yung position nun. Oo. Mas mataas ang IQ nun, sabihin ko. Yung nasa posisyon siya, hindi siya boy siya yung may-ari siya yung nagbabayad ng rent. Basta siya yung entrepreneur dun sa pagtitinda sa palengke. Basta mataas ang IQ mo dun, Totoo. Kasi parang nasa gere, di ba? Tapos nakikipagsaikuhan ka pa. Oo. Natututo ka pa sa sales. O, diba? Nakikisalamuha ka pa. Nakikipag-communication ka pa. Kasi struggle ka papasok sa opisina, no? Tama ka dun. Tapos ganun, babahain ka lang, pocha. Mababasa yung brief mo, yung betlog mo. Kawawa yung mga kapwa natin. Baka magka-leptospirosis ka ba? Exactly. Risk pa. Ngayon, dito ko na maililiko ito. Ilang minutes pa tayo? Meron pa, 40 minutes pa lang tayo. Ililiko ko na to dito sa oligarch. Yung mga oligarch sa Pilipinas. Hindi to napapansin ng mga Pilipino eh. Okay. Hindi nyo ba napapansin mga Pilipino, yung pagkakasal-kasal ng mga taong malalaki na yan, planado. Banggitin ko, wala nang mabanggitin. May example ka dyan or... Oo, yung sinaunang mag-asawa, pares mayaman yung pamilya na yun May asukalan yung isa, tapos yung isang nabaril naman sa airport, malaking tao rin naman talaga ang pamilya. Di nyo ba napapansin, wala nagpapakasal sa kanila sa bawa? Wala silang pinapakasalan na babae na walang dating, walang kaperahan.
Yung apelyido, puro may hasyendera na, hasyenda. Yung babae ba na assess nyo ba, anong kartada niya? 1 to 10? Sino ba ito? Nagkakaintindihan ba tayo nito? Yung babaeng... Inassassinate yung asawa niya noong unang-una. Oo. Yung pinakamatagal. Oo. Wala siyang dating, pero mayaman pamilya niya. Hindi mo siya maganda eh. Oo. Pero mayaman pamilya niya, pre, kasi may asukalan sila. Sobrang paldo sila. Di mo, nagpapakasalan sila noon pa lang for the power. Sino yung sumunod na katunggali niya? Di ba ganun din naman ang kasalan nila? Malaking tao Oo, din yung nga. babae. Oo. Malaking tao din yung lalaki. Parehas yung apelyido nila. Pukin ang hari sa mga kanya-kanyang lugar. O nagkasalpang, binaid yung family nila. Parang Game of Thrones din eh. Oo. Kinasal-kasal yung family nila to gain more power. O after ng mga kasal nila, ano nangyari? Naghari sila sa mga... sila yung mga naghari sa Pilipinas. Nagsanib yung mga houses nila, oh. Mas lumakas no? Oo. Kung unang house, pang. Tapos tinaligsa sila nung kabilang partido na nagkasal din, yung family. Mm. Lahat nga pinagkakasal-kasal. Para yung kayamanan nila sa Pilipinas, iisa lang. Isa. Alam mo, Ikot lang din sa kanila. Ako para sa, yung ganyan, pag pinag-usapan ang power, ganyan naman talaga ang gagawin mo. Hindi yan necessarily, isang side lang agad na ganyan ang ginagawa kasi masasama sila. Kasi kumbaga, Strategy rin kasi kumbaga sa utak ng may hirap, hindi! Kaya mo sila magmahalan. Ba't mo sila pagpapakasalan? Kasi ako kahit mabuting tao ako, mangingialam pa rin ako sa kung kanino, mapababae, mapalalaki ang anak ko. Concern ako kung kanino, yan, di ba? Kung kanino ko connecta yan. Magiging kapamilya ko yan pag nagkasal kayo So, yun nga, in terms of maintaining your power, ganyan talaga gagawin mo talaga. Mangingialam ka talaga. Hindi kaya may isang head of the family pa rin sila. Kasi ba, oligarch yan mga malalaking tao. Yan parang Tommy Shelby. Hindi kaya may isang head of the family na nagsasabi na ikaw, Monching, pakakasalan mo tong babaeng to para yung family natin mas maging strong at tayo ang maghari sa Pilipinas. Or Possible, to gain pre. more power. Pwede, di ba? Totoo? Possible. Totoo yung yung mga arranged marriage na yan. Hindi pa pinapanganak yun, nag-usapin na nila sa mga inuman nila yan. Mga ganyang mga oligarch. Pre, balita ko, anak mo lalaki. Babae. Kasi part Kumbaga kaya nga nasabi kong strategy. Kasi for example, may example ako nito, pre. Yung anak niyan, yung anak na sinabi mo, yung na-assassinate, yung anak nila, yun mo, tapos na. Hindi nag-asawa ng oligarch Diba Ayun, naputol na yung line. ang mga target niya, di ba? Mga Oo. celebrity lang. Wala yun, di ba? Yun, best example yun ng hindi ginamit yung strategy nila usually. So, tapos na. Matatapos na yun May dun. pagkasa pa sa lalaking side. Nasa Senado pa ngayon yung isa niya kapatid niya. Oo. Pero ano yun, di ba? Pinsa na lang ata. Yun. Basta yun. So that proves the point na kailangan nga talaga nila yung mga ganyang klase ng strategy. Because, for example, mag-asawa ng hindi ganun kalakas, natatapos dun Yung line, no? Oo, natatapos dun yung kaperahan Kinunti nyo nga ngayon, di ba? Na pinakamalakas ngayon, di ba? Kinunti niya, asawa niya. Big name din Pero yun nga, yun lang yung napansin ko, mga prominenteng tao sa Pilipinas, nagkakasal-kasal sila sa mga with power din. Para yung power ng houses nila magsanib puwersa, sila yung pinakamalakas lalo. Yung connections ni Kumare, magiging connections ko rin. Bayaw ko yun Tapos alam nyo kung bakit hindi tayo makapasok Sa bilog nila. bilog na yon. Tingin ko kasi talagang exclusive lang talaga yan sa kanila. Tapos yung mga kids nila, tingin ko, may pattern din, nakaprogram na yan, pinag-aaral sa ganitong school. Tingin ko may isang eskwelahan din sila na doon lang nila pinupupunta lahat. Oo naman. Tapos yun ang hulmahan ng... Kasi mapapansin mo may class talaga sila pag galing bunga doon sa mga oligarch na yon. Pansin mo yung mga anak nila, hindi mo makikita pakamote-kamote sa kalsada. Hindi mo makita nag-a-addict or kung ano-anong kabullshit ang ginagawa. Di ba yung mga anak ng mga malalaking businessman dito, hindi mo makita nagto-trouble. Ingat na ingat talaga. Grabe. Kailangan Talaga pwede. For example, sila
Si Henry C, Oh. parang di mo rin mahagilap maski sa internet no, yung mga anak niya, no? Hindi ko Tagong-tago rin, No, no? matalino. Talagang nakaprogram sila. Grabe. Si Henry C, 1%er ng Pilipinas yun, no? Baka nga 0.5, bro eh. Oo, oo. 0.2. Oh. I would say. Kasi kung nasa 4% na tayo, tangina sila, di ba? Beyond that. Grabe. Alam mo kaya ako natatawa nila pagkasabi mo. Sabi mo kasi, yung anak niya, mga oligarch na, hindi mo makita pa droga-droga. Bakit? Yung isa pa droga-droga, isa, di ba? Pero hindi pa kalat-kalat. I mean, Okay. Yung pa droga-droga. di ba? Sus. pero hindi pa kalat-kalat totally na ano. Tapos speaking of may nakita akong video eh. Kaya, yung sinabi mo sa, kung tayo nga 4%er, Henry C. point something, ganun. Kasi sabi doon, ang may imagine ng normal mind ng tao, yung graph nung kayamanan from 1%, from 100% to 1%, parang isipin nila ganyan lang yon. Tapos binago nila, hindi. Dahil ang karamihan ay mahirap, konti lang yung mayaman. So, itong konti-unting pataas na to, nilagyan nila ng konting taas na ganon, ito yung mayayaman. Kaya nai-imagine nyo, pataas na ganyan, tas tataas dito bago dun sa 1%er, di ba? Sabi, hindi pa rin ganyan. Hindi pa rin. Hindi pa. Di ba ganito? Oh. So, ito gradually tumataas. Habang papunta yan sa 0%er, ganito kalaki diferensya dyan. Ganun! Yeah. Kaya hindi mo ma-imagine yung kaya ka tayo 4%er na. Kasi ang laki talaga ng gap. Yeah. Laki talaga ng income gap. Kaya pag tinignan mo, meron sila mga picture na pinapakita. Drone shot nung city. The fact daw na halimbawa ito yung magagandang mall, tapos nakapaligid mga squatters area, yan na yung epitome nun. Yan yung representation nun ng laki ng income gap. Oh, squatter yung mga yan, no? Tapos dito mall. Bakit ganun? Diba? Kaya ganun nga kalaki talaga yung gap. Sobra. Ang dami pang mga filthy rich talaga sa Pilipinas na magugulat ka. Wow! Na talagang manliliit ka. Akala ko nga dati, putang ina, batayan ng rich nung tanga pa ako. Sumahod ka ng 80K, I would say, tangina, filthy rich ka na sa Pilipinas. Oh. Kasi may boss ako nun sa opisina, around 70 to 80K ang sahod niya a month. Pero may Ford Ranger siya eh. So, tangina nung time, sabi ko, wow, paano siya nagka-Ford Ranger? Tangina ako, nagko-commute lang ako. Tapos motor-motor ako, eventually, nag-upgrade ako ng motor-motor na. Pero sa wow na yun, nung time na yun, putang inang yun, di pa pala. Mahirap pa pala yun. Oo. Kaya nga, Tapos yung Ford Ranger, hindi naman pala sobrang wow pa yun. Sakto lang pala yun. kaya nga, ito rin maganda naisip ko sabihin sa inyo. Pag nakita kayo ng kapwa nyo Pilipino na umaangat, huwag kayong agad, huwag kayong magmadaling mag-conclude na, ang selfish mo, mamigay ka naman ng pera dito. Hindi, problemado pa yun. Problemado pa yun. Nagbabayad pa na sasakyan every month yun eh. Di ba? Oo. Kawawa naman yung tao, kumbaga, umaalagwa pa lang siya eh. Hatakin mo na agad pa ba? Hanapin mo yung yung Sa'yo. 1%. Oo. Yung 1%. Yun ang hanapin mo. Kasi mas malinaw na mas madaling ituro ng selfishness yun. Kasi grabe yung yaman nun eh. Ito maganda pag-usapan sa next episode. Bibigyan ko na sila ng hint now. Next topic, maganda pag-usapan to. Bakit ang mas naiinggit madalas is yung malapit ng range ng kaperahan mo? Hindi dun, kasi Hindi yung malaking gap. may kasabihan nga eh. Ang pulubi, naiinggit lang dyan kapwa pulubi. Ito, kasi ang pulubi, hindi naman niya magagalit na bakit ka may kotse, Josh, bakit ka may kotse, Ching. Hindi siya magko-question ng ganun eh. Ang ko-questionin niya, ba't yung isang pulubi nagkaroon na 100? Bakit 100 ang binigay sa kanya? Ba't yung sa pulubi naka-rosy? Tong ina mo, malamang pulubi na yun kahit pa paano, may Rusi. May Rose, yung sariling motor, no? So yung mga pare, maraming salamat sa pakikinig. Anong comment niyo sa pinag-usapan natin, pare? Iwan niyo yan sa baba. Again, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Sunday Support Podcast. Magbabalik. Chewy P.F. Kain na. Kahit nasuot t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. At Aset at si Eko, parang
sumakay ng Lambo. Walang preno